Magkano ba ang excise tax? Opo, sa diesel at sa gasolina mga kapatid. Ano po? At maliban dyan, ano pa po ba ang buwis na ipinapataw sa petrolyo? Kasi nga po ngayon may mga panawagan, di ba? Oo, dito po sa hindi mo maintindihan na presyuhan po ng kurudo na tataas, ano po, bababa, pero sa bandang huli, talaga namang kitang-kita rin po na lagi tumataas. Hindi po ba? Ang panawagan nga po, suspindihin daw ho muna ang koleksyon ng excise tax. Mga kapatid, mukhang tingin ko ito pong sinasabi ng DOF ngayon, mukhang PR lang po ito. Hindi nila gagawin yan kasi mamaya lang po, tunghayan ko lang pahapyaw, babalikan ko itong naging Think About It episode natin dito. Kung inyo pong susumahin, nakailan na po pala tayong episode rito, yung pong presyuhan ng langis. Ito po ay aired November 2, 2021 pa. 2 parts po ito. And then, nagkaroon din po tayo nitong windfall profit, March 21, 2022. Tungkol po nga dito sa, di ba, old stock ho ang kanilang stock ngayon. Pero meron silang aumento na pag pinagsama mo, halos 5 piso per liter. Old stock yan. So ano bang tawag dyan? Windfall profit. At tandaan din po natin habang tumataas mga kapatid, ang presyo po ng gasolina, tumataas din po yung windfall profit ng gobyerno kasi lumalaki din po ang kanilang VAT actually. Yung VAT ang pinag-uusapan dyan kasi nga po, fix po naman yung pong usapin po ng excise tax sa gasolina. Dahil po sa train law, pasalamatan natin ang ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas, mga kapatid, Bakit? Kasi alam Dahil niyo sa train law? alam niyo naman ang ating mga mambabatas, di ba? Sila po ay ginagawa ang lahat para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ang gasolina mga kapatid, kasi ngayon ang umiiral na ay yung pong third tranche nito pong train law on petroleum products. Hango po ito mga kapatid sa Republic Act number 10963. Sa ngayon po sa gasolina, 10 piso per liter ang excise tax. But wait, there's more. Meron pang 12% na value-added tax. Kaya ang suma total po na buwis na binabayaran natin sa ating pagpapakarga ng gasolina is 11 pesos and 20 centavos. Sa diesel mga kapatid, ang excise tax ay 6 pesos per liter, samahan pa po ng VAT. Sa kabuuan po ang ating binabayaran po na buwis sa bawat litro po ng diesel ay 6.72. Habang sa gas o kerosene, 5 piso po ang excise tax per liter and samahan pa po ng VAT, yan po ay 5 pesos and 60 centavos per liter. Sa LPG, ito mabigat mga kapatid kasi pinag-uusapan dito per kilo, di ba? 3 pesos per kilogram plus VAT. Di ba ang minimum po sa LPG, yung pambahay natin, ang pangkaraniwan ay 12 kilos, right? Yes. 11 kilogram ang ating mga tangke. So, 3 pesos and 36 centavos times 11 kilogram, yan po mga kapatid ang ating pong binabayaran na buwis. Asa pa tayo? Napapayag ang gobyerno kasi kung babalikan lang po natin ang ating pong ginawang episode po ng Think About It, mga kapatid. Halimbawa lang po ito, habang tayo nakantabay po kay Brad Jeff Eliscopides para po sa ating The Daily Brad, ang ating rin pong maihatid ng ating Think About It episode today. Opo Ito lang po. Noong pong 2020 figures to And as we know, kagagaling lang po natin dito sa pandemya. Basically po, may pandemya pa nito May face mask pa po tayo dito at pinagkakitaan tayo ng Pharmally, di ba? Yan ang talagang hindi mo malilimutan. Ay, oo naman. Oo. Ano na nangyari doon? Di ba? Sa Pharmally, alam niyo ho naman yan, di ba? Kanino panunungkulan yan? Ayun na naman kayo. Mag-aaway-aaway na naman kayo. Noong pong 2020, ang kabuuang diesel consumption ng bansa. Hangop ito sa ating research at palapakan natin dito ang ating researcher na tumutugon sa pangalan pong Kay. Malapit na rin ang birthday nun. Oo. July 10. Yun naman. Okay. Opo, yung ating pong diesel consumption sa bansa ay 9.786 billion liters.
yung nakolektang excise tax, Opo, ng gobyerno sa taong iyon ay 58.716 billion pesos. Habang sa gasolina ho naman kung saan pong kabuuang konsumo ay 5.936 billion liters, ang nakolektang buwis ay 59.360 billion pesos. Opo. Noong first quarter lamang po nung ginawa natin ang Think About It episode na ito, 2021, sa unang quarter pa lamang po ng taon, ang pamahalaan po nakakolekta na kaagad ng 31.272 billion pesos sa excise tax pa lang sa diesel. Habang 33.360 billion pesos po naman ang nakolektang excise tax sa gasolina. At ito mga kapatid, alapang VAT. Sa laki ng halagang nakukolekta po sa excise tax sa petrolyo, papayag ang gobyerno na alisin ang excise tax. Huwag munang mangolekta ng excise tax. Saan sila kukuha ng nanakawin? Hoy! Sabi lang ako. Oo, alam mo sa mga balita, yan din ang sinasabi ng ilang ekonomista, baby Ekonomista? Oo, merong isang economist from DLSU, si Maria Ella Oblas. Ang sinasabi niya, panahon na para nga daw ipatupad ng gobyerno itong mas maingat na fiscal policy. So itong excise tax din na pagbawas ang nakikita niyang mas magandang paraan para yung consumers hindi maramdaman yung bigat. Opo. Si Ateneo de Manila University economist naman Leonardo Lanzona, ang sabi niya, etong pagbaba ng excise tax mas viable. Sabi niya pa, hindi dapat nakikinabang ang gobyerno sa krisis. 'Di ba? Habang nagdurusa tayong mga mamamayan. Kasi nga, dala-dala natin every time tataas tayong kawawa. Kumbaga, pero ang gobyerno kumikita. Kumbaga, sandali lang. Para bagang, di ba, ang inyo lang pong napapansin na dapat naman po talagang pansinin ay yung nasa public transport. Pati nga daw mga truckers dapat dito bibigyan po ng fuel subsidy. Pero po, lalo na yung middle class na mas marami. Ito yung umaaray. Huwag na natin problemahin sila senator, with all due respect, sila congressman, sila secretary, BSP governor, yung kanyang mga deputy. Huwag natin problemahin itong mga Villar. Huwag natin problemahin yung mga yan. Walang ka-problema sa gasolina yan. Di ba? Walang ka-problema sa pamalengke yan, pang-grocery yan. Pati itong si Neda, si DepDep. Si DepDev, Secretary Arsenio Balisacan. Diba? Ang problema ho dito ngayon, nakikinig sa atin, nahulugan yung kotse. Diba? Kaya sinasabi nila para mas maramdaman natin, diba? Excise tax po ang galawin para lahat makinabang. Hindi po ba? Hindi makikinabang din yung mga bilyonaryo. Hayaan na natin yon, pero mas marami po yung nasa middle class. Hindi po ba? Anyway, so yan po ang pinag-uusapan nga natin dito ngayon. Para ho ninyo maintindihan kung gaano kalaking buwis ang nakukuha sa petrolyo. At lagi din pong may windfall profit na masasabi, windfall collection ang gobyerno kapag po tumataas ang presyo per liter. Kasi po, lumalaki din po yung 12% na VAT na napupunta sa gobyerno. Pero sabi nga ni Jarius Bondok, mabuti kung nakikita natin tong, di ba, itong mga buwis na ito. Huwag mo na tanungin si Ma'am Shiminette kasi... Shiminette! Wala, kaya na sila. Okay. Alright, anyway. So, ito ho ngayon. Alright? Ito ho ngayon. Itong DOTR, talagang kinakailangan pa po maglabas ng anunsyo para itama ang pagkakamali umano ng LTFRB. Kasi itong LTFRB nagsabi daw na ang makakatanggap lamang daw po ng fuel subsidy ay itong mga consolidated. Sabi po dito, Opo, fuel subsidy para sa transport sector kasado na. Pati mga hindi consolidated PUVs kasama sa mabibigyan ng subsidy. Si Secretary Vince Dizon daw ay nag-request na siya ho ang humarap sa Malacanang press corps ngayon para magpaliwanag sa isyong ito. So, Mr. Secretary, kung kayo po yung mag-aanunsyo na kasama dito yung mga hindi consolidated, sandali lang po,
meron na bang inilabas na memorandum circular po ang LTFRB in relation sa inyo pong department order na inilabas para doon sa reopening of applications for consolidation and issuance of provisional authorities for unconsolidated individual operators? Kasi ang tanong ho ngayon, kung bubuksan po itong fuel subsidy sa mga unconsolidated, sino-sino yung mga yan? Kasi mukhang wala pa pong nilalabas ang LTFRB, hindi pa sumunod dito ho sa mandato ng inyong pong department order. Sabi dito, yun daw pong mga provisional authority o kumbaga franchise ba, temporary franchise sa mga unconsolidated, dapat daw po LTFRB ang maglalabas na po nito. Doon din sa panuntunan na sa mga ruta, kapag po mga kapatid, hindi nakakaabot ng 60%, pwedeng pumasok itong mga single operators, yung mga rutang yan, di pa ho naaayos ngayon ng LTFRB. Sa totoo lang. Kaya mas magulo ito ngayon. Kasi sino ang makakakuha ng subsidiya po na pera ng bayan na unconsolidated? May listahan ba LTFRB? Malamang wala. Kasi wala pa silang binibigyan ng PAs eh. Mr. Secretary, mawalang galang lang. Pinaglululuko na naman kayo ng mga taong ito. Diyan sa bureau na yan. Kaya mamaya po baka kayo mag-anunsyo na naman po na wala kayong datos dito at kinalaunang bumawi na naman kayo. May mapahiya ang gagawaran dito. Kaya tanungin niyo po itong taga-LTFRB. LTFRB, halika nga rito. O na naman, magsabi ka ng totoo, ha? Kasi nakakailang ka na eh. Oo, magsabi ka ng totoo. Sige nga, ilan PA ang inilabas mo ngayon? Sa buong Pilipinas, ha? Na mga unconsolidated, ilan na? O meron ka bang memorandum circular para sa mga gusto mag-apply ng PA? O tanungin niyo po ng masinsinan. Tanungin niyo, ilan kung meron? Kasi doon po sa kanila pong report sa Presidente, di ba, na consolidated. Di ba nga ho, sinasabi mismo ng Secretary, mali, hindi po tama, hindi accurate at ang impormasyon po ay nakakabulag. Kaya naniwala ang Presidente. So in this case po, tanungin niyo po itong LTFRB. O sige nga, ilan ang binigyan mo ng PA? Kasi yun, bibigyan dapat ng fuel subsidy. Okay, so ngayon, yan po ay doon sa unconsolidated. Ang tanong dito, kasi LTFRB ang implementing agency dito, ha? Ang major implementing agency, listahan. Yan. Listahan ng mga tatanggap ng fuel subsidy. Gaano ka-accurate yan? Ano daw? True. Di ba? Maging public transport. Ano ito? Bus? Sama ba bus? Taxi? UV Express? PUJs? Okay. At maging daw tricycle. Tricycle daw po LGUs. Pinag-uusapan dito 2.5 billion. Yes. Okay. So pinakamainam dito ngayon, kasi ho, ang mga transport groups ngayon, umaasa na, di ba? Kanya-kanya ho silang statement. Oo, baka na naman po kasi ito mag-backfire dahil hindi pala maipatutupad. Una, sabi mismo ng DOE, obserbahan natin ang galawan ng presyo ng krudo. Kasi po kung babalikan natin ang history nito, nasimulan po ito nung panahon ng Pangulong Duterte, panahon ng pandemya at umabot ng 70 pesos mahigit per liter ang diesel. Ngayon po, wala pa sa ganun. Pangalawa, yung listahan po hindi pa ready. At malamang dito, marami hong magrereklamo na naman na hindi nakatanggap, na dapat tumanggap, yung nakatanggap po, operator, hindi binigay sa driver. Ganun mga usapin, di ba? This is a complicated issue. Hindi ito ganun kadali, hindi ganun kasimple. Kaya baka mamaya, pagharap na naman po ninyo dito po sa Malacanang Press Corps, mag-anunsyo kayo nang hindi ho kumpleto yung facts. Eventually, mapahiya ang gobyerno. Think about it.